Naisip mo na ba kung bakit mas kaunti ang gamot na kailangan ng mga lolo't lola noon kaysa sa ngayon? Maaring nakatago ang sagot sa isang simpleng prutas na tumutubo sa maraming bakuran sa Brazil. Isang prutas na mas gusto ng industriya ng gamot na baliwalain mo habang kumikita sila ng bilyon-bilyon mula sa mamahaling mga gamot. Kamusta mga mahal ko? Ang saya na kasama ko kayo ngayon. Kung ngayon ka lang nanonood, maligayang pagdating sa aming channel, kung saan ibinabahagi ko ang mga kaalaman na maaring magpabago ng iyong kalusugan sa natural at epektibong paraan. Ibabahagi ko ngayon ang isang bagay na maaaring magbago na iyong pananaw tungkol sa bayabas. Pero hindi lang ang prutas. Ang mga dahon ng punong bayabas ay may tagong mga makapangyariang lihim na panggamot na sa wakas ay kinukumpirma na ng modernong agam. Matapos ang mga siglo ng paggamit ng ating mga ninuno. Bago tayo magsimula, gusto kong linawin. Hindi ko sinasabing iwan mo ang iyong mga medical na gamutan. Ang mga ibinabahagi ko rito ay dagdag lang sa profesional na pag-aalaga. Laging kumonsulta sa iyong doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong kalusugan. Ngayon, punta na tayo sa mahalaga. Alam mo ba na ang bayabas at dahon nito ay pwedeng makatulong laban sa siyam na sakit na madalas maranasan ng milyon-milyong Pilipinong lampas, 50 taong gulang? At ang pinakakahanga-hanga, hindi lang ito basta sabi-sabi ng matatanda. May mga siyentipikong pag-aaral na nailatala sa mga internasyonal na magasin na nagpapatunay sa mga benepisyong ito. Simulan natin sa problemang nakakaapekto sa halos kalahati ng mga Pilipino na lampas 60 taong gulang. Ang diabetes at prediabetes. Ang dahon ng bayabas ay halos milagrosong nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Isang pag-aaral na inilatala sa siyentipikong magasin na Metabolismo ay nagpakita na ang mga extract mula sa dahon ng bayabas ay maaaring makapagpababa ng malaki ng antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Pero paano nga ba ito gumagana? Isipin mong parang bahay na maraming pinto ang iyong katawan. Ang insulin ay parang susi na nagbubukas ng mga pintong yon para makapasok ang asukal sa mga selula. Sa mga taong may diabetes, kalawangin ang mga kandado na yon. Hindi gumagana ng maayos ang susi. Ang mga sangkap na nasa dahon ng bayabas ay tumutulong na mag-lubricate ng mga kandado na yon. Kaya mas gumagana ng maayos ang insulin. Ano mangyayari kung di mabuksan ang mga pintuang iyon? Ang asukal ay patuloy na umiikot sa iyong dugo, na nagdudulot ng pinsala sa iyong mga ugat, nerbiyos, at mga organo. Para nag-imbita ka ng mga bisita sa isang party, pero naipit sila sa labas ng bahay mo, kaya nagkakagulo sa paligid. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang problema na madalas maranasan ng marami sa atin paglampas ng 50 mataas na kolesterol. May isang bagay na maaring hindi nabanggit na iyong cardiologist. Ang dahon ng bayabas ay maaring makatulong na pababain ng masamang kolesterol, LDL, at pataasin ang magandang kolesterol, HDL. Parang nilika ng kalikasan ng sarili nitong bersyon ng mamahaling statins. Pero wala ang mga side effect na nararanasan ng marami sa mga gamot na yon. Napansin mo bang pagdating ng edad, parang kusa na nagbabago ang blood pressure mo? Ang bayabas ay may potasyo, mineral na tumutulong magbalansi ng epekto ng sodium sa katawan. Ang potasa ay parang tagapagbantay na nagkokontrol sa pagpasok at labas sa ugat, kaya nakakatulong itong mag-relax ang pader ng arterya. Ihalin tulad mo ang mga arterya mo sa hose ng harden. Kapag nakakontrata ang mga ito, tumataas ang presyon ng dumadaloy na tubig. Ang potasyo sa bayabas ay nagpapaluwag sa mga hose, kaya mas maluwag ang agos ng dugo at bumababa ang presyon. Ang resulta? Natural na kontrol sa alta presyon. At ang mga problema sa dugo? Sino bang hindi pa nakaranas ng pagtatae, gastritis, o hindi komportableng tiyan? Ang saa mula sa dahon ng bayabas ay may antibacterial at astringent na epekto na tumutulong labanan ang mga problemang ito sa natural na paraan. Isipin mong parang hardin ang iyong bituka. Ang masasamang bakterya ay parang mga damo na tumutubo ng walang kontrol. Ang tiyaan ng dahon ng bayabas ay parang isang mapiling hardinero na tinatanggal lang ang mga damo
at iniiwan ang mga malulusog na bulaklak na buo. Alam mo bang nakakatulong din ang bayabas sa mga problema sa bibig at lalamunan? Namamagang gilagid, masamang hininga, singaw, pananakit ng lalamunan. Ang pagmumug ng tsaa mula sa dahon ng bayabas ay natural na solusyon sa mga ganitong problema. Ang mga antibakteriyal na katangian ng dahon ng bayabas ay parang microscopic na hukbo na lumalaban sa mga mikrobyong sanhi ng mga pamamagana ito. Siyempre, kung ikaw ay may sakit ng ngipin o seryosong problema sa ngipin, kailangan mong kumonsulta sa dentista. Pero para sa mga banayad na pamamagana na nararanasan araw-araw, ang dahon ng bayabas ay maaring maging malaking katuwang. Ngayon, pag-usapan natin ang isang issue na nagpapahirap sa marami sa atin, ang labis na katabaan. Napansin mo bang mahirap panatilihin ang timbang paglampas 50? Bumabagal ang ating metabolismo at parang dumikit na sa katawan natin ang mga sobrang timbang. Makakatulong man siya mula sa dahon ng bayabas sa pagpapapayat dahil nakakatulong ito na mabawasan ang pagsipsip ng asukal at taba ng ating katawan. Parang gumagawa ito ng pansamantalang harang sa iyong bituka na pumipigil sa pagpasok ng ilan sa mga sustansyang mataas sa calories sa iyong dugo. Huwag magpaloko, sakit ang labis na katabaan kahit normal pa ang iyong laboratorio. Pinapabigat nito ang iyong mga kasukasuan, binabago ang iyong mga hormone at nadudulot ng chronic na pamamaga sa katawan na nagpapataas ng panganib sa iba't ibang sakit, kabilang na ang cancer. Kung pag-uususan ng cancer, ang bayabas ay may taglay na lycopene, ang parehong antioxidant na matatagpuan sa kamatis na tumutulong maiwasan lalo ng prostate cancer sa mga lalaki. Bukod pa rito, ang vitamin C na nasa bayabas ay isang makapangyarihang antioxidant na lumalaban sa oxidative stress, isa sa mga salik na nagdudulot ng cancer. Isipin mong parang kotse ang mga selula ng katawan mo. Habang tumatagal, kinakalawang ang mga ito. Iyan ang oxidative stress. Ang antioxidant ng bayabas ay parang anti-kalawang na nagpoprotekta sa selula laban sa pinsala. Ayokong isipin inuman ng pagkain lang ng bayabas ay makagagamot sa cancer sa prostate. Linawin natin ito. Kung may kanser ka, kailangan mong sundin ang karaniwang gamutan na inirerekomenda ng iyong oncologist. Ang bayabas ay maaaring maging pandagdag, hindi pamalit. Napansin mo na ba kung paano may mga tao na parang laging tinatamaan ng trangkaso at sipon, habang ang iba naman ay bihirang magkasakit? Ang bayabas, na sagana sa bitamina C at iba pang nutrisyon, ay nagpapalakas ng ating immune system, tumutulong labanan ng trangkaso, sipon, at mga impeksyon sa baga. Parang ang bayabas ang nagbibigay ng bala sa mga sundalo ng iyong katawan, ang mga selula ng depensa para labanan ang mga sumasalakay. Ang malakas na immune system ay lalo na mahalaga pagkatapos ng edad na 50 kapag ang ating natural na depensa ay nagsisimula ng humina. Sa huli, sino bang ayaw mapanatiling maganda at malusog ang balat anuman ang edad? Ang bayabas, dahil sa bitamina C at mga antioxidant, ay tumutulong labanan ang maagang pagtanda ng balat. Tinutulungan ng mga antioxidant labanan ang pagtanda ng selula, pigilan ng kulubot, at pagandahin ang elasticity ng balat. Isipin mo ang iyong balat na parang elastic na tela. Sa paglipas ng panahon, nawawala ang elasticity nito at nagsisimula itong masira. Ang mga antioxidant ng bayabas ay parang paggamot na nagpapanatiling matibay at flexible ang tilang ito ng mas matagal. Matapos mang malaman ito, baka nagtatanong ka, paano maganda ng tsaa mula sa dahon ng bayabas para masulit ang mga benepisyo nito? Tingnan mo, mas madali ito kaysa sa inaakala mo. Kakailanganin mo ng 10 sariwang dahon ng bayabas at 500 mililitro ng tubig. Hugasan mabuti ang dahon, pakuluan ng tubig, saka idagdag ang dahon. Hayaan itong magbabad ng mga 10 minuto sa lain at handa na itong inumin. Inirekomenda ko uminom ng 2 to 3 tasa araw-araw para sa mas mainam na resulta. Tandaan? Ang bayabas at ang mga dahon nito ay malalakas na kakampi para sa iyong kalusugan. Pero mas epektibo ang mga ito kapag bahagi ng isang malusog na pamumuhay sa kabuuan. Walang saysay ang pag-inom ng tsaa ng dahon ng bayabas araw-araw
Kung ikaw ay hindi aktibo, hindi maayos ang pagkain, naninigarilyo, labis uminom ng alak at kulang sa tulog. Pangalagaan ang iyong pamumuhay. Mag-ehersisyo ng regular, kahit simpleng paglalakad araw-araw lang. Kumain ng tama, unahin ang natural na pagkain, at iwasan ang sobrang na proseso. Matulog ng maayos, kontrolin ang stress, at manatiling hydrated. Bago tapusin, nais kong magbigay ng mahalagang paalala. Kung ikaw ay sumasailalim sa gamutan para sa anumang kondisyong medikal, makipag-usap muna sa iyong doktor bago isama ang tsaan ng dahon ng bayabas sa iyong routine. May ilang halaman na pwedeng makaapekto sa gamot, kaya mahalagang may gabay ng propesyonal. At ikaw, alam mo na bang lahat ng benepisyong ito ng bayabas at ng mga dahon nito? May puno ka ba ng bayabas sa bahay o madalas mo ba itong kainin? Ibahagi ang karanasan mo sa komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan kang bago, huwag mong kalimutang mag-like, i-share sa iba na maaring makinabang sa impormasyong ito, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong content. I-activate ang kampanilya para ma-notify ka tuwing maglalabas kami ng bagong video. Salamat sa panonood hanggang dulo. Tandaan mo, ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa iyong kalusugan. Hanggang sa susunod na video.